Ngayong gabi, masiyahin at matulungin si Maxine. Subalit dala ng iniindang sakit ay nawala ng saya at sigla ng 12 taong gulang na dalaga. Dinapuan siya ng isang malubhang sakit. Nagpunta ako ng Cabuyao, Laguna. Nung time na pauwi na kami, nakita ko na may natumbang motorsiklo. Breakthrough! Now na! A special live telethon of the 700 Club Asia. Susunod na! Broadcasting live on GMA. Streaming live on cbnasia.org/live TV and on the 700 Club Asia YouTube channel. And the Facebook pages of CBN Asia and the 700 Club Asia. Tara, sabay-sabay nating salubungin ang pagdating ng Breakthrough Now Na! Napapanood na tayo sa buong mundo, kaya't sabihan nyo na ang inyong mga friends and family sa ibang bansa para manood sa ating programa. Mapapanood nyo rin kami sa GMA Pinoy TV. And don't forget to like and share our live video. At mag-comment na rin kayo, i-post nyo doon ang iyong donasyon at pasasalamat o praise report at prayer request. Yan, pwede rin kayong makipag-chat sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Gamitin lang ang hashtag #BreakthroughNowNa. This is the second day of our telethon special. And since yesterday your donations have reached, Tara! ayan, 247,208. Continue giving, continue calling. Your donation now could be the breakthrough for our kababayans in need. Yan, kasama natin ngayong gabi para tumanggap ng inyong mga tawag o messages ang rapper-singer na si Jack the Preacher. Ayan, recording artist under Reverb Worship. Nanalo siya sa 46th Catholic Mass Media Award para sa awitin niyang Muli at 5-time Awit Awards nominee. So sit back and relax as we bring you stories of people who experience breakthroughs in their lives. And here's our first story. She's a 12-year-old girl from the mountains of Kalinga province who was diagnosed with TB meningitis. Siya si Maxine, masipag mag-aral para sa katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit dahil sa sakit, hindi siya makalakad. Paano maiibsan ang kanyang kalagayan? Panoorin natin to. Masiyahin at matulungin si Maxine. Subalit dala ng iniindang sakit ay nawala ng saya at sigla ng 12 taong gulang na dalaga. Dinapuan siya ng isang malubhang sakit na naging sanhi ng kanyang panghihina at kawalan ng kakayahang makalakad. Nagsakit tulog kan sakak. Nagsisisuro ako. Sumasakit ang paa ko. Last finding TB meningitis. Inoperahan nila. Lagyan ng tube. After operation, okay naman siya nakakalakad. After 2 weeks, hindi siya nakakalakad hanggang ngayon. Nirekomenda ng doktor na sumailalim sa therapy si Maxine. Ngunit dahil sa problemang pinansyal, hindi ito na ipagpatuloy. Malulungkot ako lo, hindi ako makalakad. Nahihirapan ako sa sitwasyon ko. Parang sinisisi niya ng sarili niya. Dahil kung minsan narinig ko na sana nagkaroon na lang ako sinasabi niya, sir. Honor student din si Maxine at kilala ng mga guro sa kanilang paaralan. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, hindi na nakakapasok si Maxine sa eskwela. Pupunta dito sa ang teacher ko. Tapos itinuturo niya sa akin. Sunod po. Very responsible yung bata na yun. Naging little teacher ko din yun. May potential sa sayang kasi yung potential niya pag yun, affected sa sakit niya. Puno din ng pangarap si Maxine. Nais niyang maging doktor upang makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit dahil sa kanyang sakit, lubhang bumaba rin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Gusto kong pumasok sa school. Nahihiya ako sa kondisyon ko. Dahil hindi ako makakalakad. Pakiusap ko, sana magkaroon siya ng wheelchair. Dahil yun lang ang pinipray namin kay Lord.
na sana magkaroon siya ng wheelchair para matulungan siya. Para hindi siya mahirapan kasi dito ang ginagamit niyang naglalakad. Kung pwede lang sana na maibigay kaming wheelchair, wala naman. Kaya sana mai-provide na wheelchair para sa kanya. Sagot sa kanilang dasal, ang pagdating ng Operation Blessing sa Tabuk City, sinadya ng team ng Operation Blessing ang kinaroroonan ni Maxine upang maghatid ng tulong. Mula sa bayan ng Tabuk, 3 oras ang kailangang lakbayin bago marating ang bayan ng Balatok. Bukod sa 3 oras na biyahe, mahigit 1 oras na lakad pa ang kinakailangan bago marating ang tuktok ng Mount Balatok kung saan nakatira sila Maxine. Putik, ulan at malamig na klima ang kinakailangang pagdaanan upang maabot ang kinaroroonan ni Maxine. Grabe yung tarik na kailangan namin suungin para marating yung lugar nila Maxine. Dagdag pa riyan ang madulas na mga daan. Dito naninirahan ang pamilya ng 12 taong gulang na si Maxine. Sulit ang pagpapagal ng team ng Operation Blessing dahil naipaabot kay Maxine ang tulong at pag-asa. Isa lang si Maxine sa 80 beneficiaries mula sa lugar ng Kalinga na nabiyayaan ng libreng wheelchair ng Operation Blessing. Giyaman ako niya ako kanta dito. Donors, makakapaglara ako sa mga kaibigan kong papasok sa school. Tinupad natin ko ng kakararap ko. Maraming salamat, Operation Blessing. Wow, Peter, hindi talaga maiksi ang kamay ng Panginoon. We went all the way there to that unreached place to be able to bless Maxine. You know, I feel for this story because I'm a mom. And gusto ko lang sabihin sa mga nanay na kung mahal natin ang anak natin, mas mahal sila ng Panginoon. Tama yan. So, Felicia, I pray that as Maxine shared with us what she wants to be. Yes. She wants to be a doctor. I pray that the Lord will grant her that desire that's in her heart now, that in spite of the fact that she can't walk, she has that desire Yes. to want to learn and go to school and then finish that course. The Lord put So that in her Jesus' name, heart. Yes. Amen. In Jesus' name. Alam niyo po, isa lamang si Maxine sa marami nating kababayan na nangangailangan ng libreng wheelchair ng Operation Blessing. Bukod dyan, meron din tayong mga programs na tumutugon sa medical needs ng ating mga kababayan. Nariyan ang mobile at medical clinic, life-changing surgeries at iba pang medical assistance. Your continuous giving will enable Operation Blessing to reach out to more of our kababayans in need in different parts of the country. Kaya ano pang hinihintay nyo? Makiisa na kayo sa amin. Partner with CBN Asia now by typing the word partner sa comment section ng Facebook page ng The 700 Club Asia. Pwede rin kayong makipag-ugnayan sa mga numerong nakikita nyo sa screen, or you can scan the QR code to send your donation. Sa mga magpapadala ng kanilang donasyon, narito ang regalong naghihintay para sa inyo. Sa bawat pagsubok, hindi mo kailangang lumabang mag-isa. He cares about us. He loves us. He is so gracious. He's so kind. He's so merciful. Kilalanin ang Diyos na nagbibigay tagumpay sa hamon ng buhay. Listen to Peter Kairou's audio teaching, Breakthrough, now na. Receive this special gift when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos or more, you will receive exclusive streaming access to Transform Your Life through God's Word, video series, and downloadable study guide from CBN Asia founder Gordon Robertson. You'll have all the information you need to guide your life. Be a CBN Asia partner today. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. Tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G, give and be a blessing. Lilipad na patungong Saudi si Christopher para magtrabaho bilang waiter.
Kaya isang linggo bago umalis, nagkasundo silang magkakaibigan na magkita-kita para sa kanyang despedida. Nagkayayaan po kami na magpunta ng Kabuyaw. May inangkas po akong isa. Ang takbo po nung motor ko noon is 35 to 40. Malapit na po kami sa pupuntahan namin na kaibigan. Then wala pong any signage. May ilaw po yung motor ko. Then on the spot, nakita ko po yung ginagawang kalsada. Kumbaga late na po kaya nag-slide po yung motor. Swerte na lang dahil yung angkas ko, hindi siya nagpanik, nasalo niya po yung ulo ko. Pero talagang malubha pa rin kasi puro mukha po yung tama sa akin. Nawalan po ako ng malay, then yung angkas ko po, ginising ako. Nagkamalay ako pero parang wala po ako sa sarili. As in walang nalapit na iba po. Puro tingin, siguro picture lang, ganon. Wala pong ibang tumulong. Nagpunta ako ng Kabuyaw, Laguna kasi nandoon yung nagre-repair ng dreadlocks ko. Prepare ako for Awit Awards. Nung time na pauwi na kami, nakita ko na may natumbang motorsiklo. Ang initial reaction ko nun is to check on that person. Kasi nag-undergo ako ng first aid training. Tinignan ko kung may tutulong ba ako. Tumawag ako ng 911. However, hindi ko mo-connect yung call ko sa 911. I decided to take action na. I'm thankful sa asawa ko kasi siya yung naghanap ng pinakamalapit na ospital. Dinala ni Jack si Christopher sa ospital at ipinagdasal siya habang nasa emergency room. Seeing someone na sa kabilang tent ay may bangkay, ang pumasok sa isip ko, did that person know about Jesus? Because if not, hindi ko kakayanin kung etong tao rin na to, which is si Christopher, ay hindi niya rin kilala si Christ. I introduced Christ on my prayer. Hold on to that faith na this will not end to death. Kusan tumaas na lang po yung kamay ko. Parang nakakuha ko ng lakas. Tapos sabi ko parang may sandalan ulit ako. Yung parang may tagapagligtas ako, yung ganun po. And then yung last response niya sa prayer is this. Hindi ko kailangan maging anxious kasi the Lord already worked on that moment. Kahit malubha ang mga sugat ni Christopher dahil sa aksidente, unti-unti siyang gumaling matapos ang higit 1 buwan. Physically fit na po ako. Awa po ng Diyos, wala na pong kahit anong masakit po sa akin. Talagang healer siya. Nagpatuloy ang pag-uusap ni na Jack at Christopher sa social media. Naging friend ko nga po siya sa Facebook. Sikat pala, sabi ko yung tumulong. Pinapakinggan ko na din po yung isang kanta niya din na naging paborito ko, yung pong Muli. Sa kantang Muli ng Reverb Worship, muling nabuksan ang puso ni Christopher sa pag-ibig ng Diyos. Parang about sa akin din na sabi ko, lumalayo na nga po siguro ako sa Panginoon na kailangan kong magbalik. Kaya siguro kami pinagkakilala ni Sir Jack para siya yung maging way para makilala ko po uli yung Panginoon. May guardian na po ulit ako. May mag-guide sa akin lalo sa pag-alis ko po sa family ko pag wala po ako dito. Samantala, ang awiting Muli ni Jack the Preacher ay naging finalist sa Awit Awards 2024 para sa Best Performance by a Solo Artist. Ngunit para kay Jack, may mas mahalagang bagay. Breakthrough talaga yung binigay sa akin ng Reverb. They believed in this song eh. About sa mess na nangyari sa buhay ko, na naging message sa iba. Nalalaman nila yung identity nila kay Lord at yung maaari pala silang bumalik. Wala ka naman. Muli rin nagtagpo ang landas ni na Christopher at Jack. Sir, kundi dahil sa inyo, hindi ko alam kung ano po mangyayari sa akin. Sobrang saya ko na nakikita ko na nakatayo siya tapos parang walang nangyari. Lord, thank you kasi ginamit mo ako para sa taong to. At para kay Christopher, malaking bahagi rin ang awitin ng Reverb Worship sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Sa mga nakakarinig po, sigurado po mabubuksan ang puso nila at isip po nila para magbalik sa Panginoon. Sana po marami pang mas makarinig na marami pang matulungan yung mga ginagawa nilang kanta para po sa kapwa po natin.
Peter, naranasan mo na ba yon yung isang ordinaryong araw, regular routine, pumunta ka sa lakad mo at on the way, nangyari ang hindi inaasahan? Oo, talagang nangyari. Pero of course, hindi ganung klase na aksidente, no? I was in the middle of traffic, I was rushing, headed somewhere, and I dropped something. Na traffic ito talagang standstill. As soon as I picked up what I dropped, so yung kotse sa harapan ko, bug. Pero ano lang, konting-konti lang. Pero na-delay ako kasi bago yung sasakyan. Ay, So hindi pumayag yung may-ari hanggat dumating yung police, nilagay ng sketch at saka report. Ayan, talagang when you're rushing, you better focus on what you're doing because anything can happen. Yes. The enemy would like to steal your joy. Oo, siguro yung character mo na Oo. test doon, ano? Na-test talaga doon. Ako naman, Peter, I was supposed to, parang yung sasakyan ko na dapat dalhin ako from the south to the north, hindi Oo. natuloy. So Oo. nag-bus ako, nag-P2P ako. Oh, pero galing mo. Tapos, And then, nag-P2P ako. Tapos, yung katabi ko, parang binubulungan ako ni Lord na, this is a divine appointment. you better open your mouth. You need to share. Alam mo, nag-share ako sa dalagang ito, but the beauty of it, Peter, alam mo to eh, kapangalan ko! Oh, talaga. Makakamit ka ba ng Felici? Oh, di ba? oh, That was galing ni Lord, no? ang galing talaga. That's That's really what a I moment. call divine appointment. Ayan. Siyempre, hindi kompleto ang kwentuhan natin kung hindi natin makakausap ang man of the hour. Ang ginamit ni Lord na mga oras na yon, ang rapper, singer, at recording artist ng Reverb Worship, Jack the Preacher. Hello po. Hello! Ma'am Thank Felici. you for joining us. Yes. Yan. So, Jack, paano ka ba nabago with that experience? That you had. Yung experience na yon talagang breakthrough yun eh. Dahil sa isang impatient na kagaya ko. Natutunan ko maging patient at talagang malaman na may plano si Lord sa lahat ng bagay na kailangan magtiwala sa mga plano niya. And yung nangyari na yon, natulungan ako na ma-realize na all things work together for good to those who, love the Lord. Amen. And hindi kilabutan ako sa story. Pero you say you're impatient, but you stopped. That's why, di ba? Oo, It was totoo po. yung parang yung interruption sa Oo. oras mo, tinanggap mo. Oh. Opo, kasi mapupuyat ako nun eh. Pero iintindihin ko pa ba yun kung may nangangailangan? Oh, Grabe. that's Christ in you. So, balita ko, Jack, na may update na si Christopher ngayon. Opo, actually nanonood siya ngayon. Nasa Saudi siya ngayon. Ayan. Oh, Christopher, hello! Kumusta na dyan? At syempre yung family niya nanonood at talagang breakthrough kay Christopher yung nangyari. Kasi the Lord did something muna sa buhay niya before siya mapunta sa ibang bansa. Na Okay. bago siya Preparation, ano? Yes po. Yun. Maari mo bang i-encourage ang ating audience na dapat laging handa sa pagtulong? Yes po. For me and sa lahat ng viewers, I encourage everyone that you always be ready to be Christ-like in any situation. Lalong-lalo na sa kalagayan na at sitwasyon na kinakailangan mong i-model si Christ. Kasi nangangailangan ng tulong ng tao. And I think, I always think na ito yung gagawin ni Christ for that person sa sitwasyon na yun. Yung question na, what would Christ do right here, right now? Yun, di ba? Opo. And yun, I truly encourage everyone na be like Christ in every moment. Oo, yung act of kindness na Oo. ibinibigay mo, no, has an effect talaga. At ngayon, dumako na tayo sa pagbabasa ng mga donasyon ng mga generous nating kababayan. Sino-sino na ba ang mga nag-donate? Yan. Yun po, ito po yung mga nag-donate. Si Rosemary ng Quezon City, nag-pledge po ng 5,000. Si Marian ng Lucena City, 1,050. Si Joseph ng Cainta, 1,000 pesos. Maricho, 500 pesos. May anonymous giver po, 3,000. Sige, ayan. Si Carol po ng Bulacan, 1,000 pesos. Arnel and Mercy ng Cavite, 1,000 pesos. Si Myla ng Makati, 3,000 pesos. At si Angel ng Pasay City, 10,000 pesos.
At meron din po mga nagbigay ng FB stars nila. Si Harold J. gave 15 Facebook stars, Gags 100 FB stars. And also sa YouTube naman po, Sydney gave 173 pesos via YouTube Super Chat and Jim gave 500 pesos via YouTube Super Chat. Ayan. Alam mo, Maraming I just salamat. wanna say na dun sa storya, nakita natin yung power of music, di ba? Kasi na-encourage si Christopher, Oo. di ba? Okay, so JDP, may gusto ka bang i-promote? Yan. Yes po. Ito po yung new single ko na kaka-release lang po. Ito po yung Hear and Believe. So pakinggan nyo po yan sa all platforms, sa YouTube and Spotify. Featuring dyan yung asawa ko si Shireen. At syempre, ipe-perform namin yan sa Arise Shine Worship Festival. At syempre, yung muli ng River Worship, please stream it. Sa Arise Shine Worship Festival po, nagaganapin sa San Juan Gymnasium sa February 28, 2025. At syempre, please visit us sa Cafe Bistro. Ayan. Yan po yung coffee shop po namin. Saan? Saan yung Saan Cafe yun? Bistro? Saan yun? Cafe Bistro is in Batasan Hills. So, okay. I encourage Yan. everyone, pumunta po kayo, kami bisitahin, kami po'y mananalangin po sa inyo. In Jesus' name, amen. Kakanta ka rin, di ba? Opo. Hindi lang physical nourishment, may spiritual nourishment. Yes po. Yan. Thank you, Lord. Thank you so much. Alam nyo po, tulad ni Jack, maaari rin kayong maging instrumento ng Panginoon para sa breakthrough ng mga kababayan natin na nangangailangan. Send us a message on Facebook or get in touch with us through the numbers you see on your screen. And so far, your giving has reached, ayan, 274,181. Sa mga magpapadala ng kanilang donasyon, these gifts await you. In all the turmoil there is in the world today, there is a source of absolute truth. Transform your life through God's Word. Ang pinakabagong online video series at downloadable study guide mula sa CBN Asia founder Gordon Robertson. Sa iyong donasyong 2,500 pesos pataas, magkakaroon ka ng access sa Transform Your Life through God's Word at sa Breakthrough Now na audio teaching ni Peter Kairouz. Become a CBN Asia partner today. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank and Union Bank. A. Accredited Remittance Center of M. Louvillier and RD Pawn Shop or I Remit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0917-126-1442. or call 8737-0700. Partner with CBN Asia now. Ngayon ay makakapanayam natin through a video call ang isang masugid na follower ng The 700 Club Asia. Bukod sa panonood ng show, regular caller din siya ng prayer center. At marami na raw siyang naranasang breakthrough sa buhay niya simula nang maging partner ng ating ministry. Ibibida niya sa atin ngayon yan. Calling us from Quezon Province, please welcome Cherry Ann Valles. Ayan. Cherry, welcome! Hello po, Miss Pilichi, and sa lahat po nating viewers. Ayan, sige. Ano-anong breakthroughs ang naranasan mo, Cherry, simula nang maging partner ka ng CBN Asia? Sige, ikwento mo sa amin. Yes po. December 29 po, 2023, nag-resign po ako sa trabaho. Umabot po ng 7 months na wala po akong trabaho. Kasabay rin po nito, nagkaroon ako ng UTI, hindi po ako makabili ng gamot dahil wala po akong pera at wala po akong trabaho. 2024 po, nag-try po ako mag-apply sa government for admin position po. At habang naghihintay po ako ng resulta, tumawag po ako sa prayer center para ipagdasal po na makuha ko po yung position sa government. At ito po isang breakthrough dahil July 22 po, 2024 po, natanggap po ako sa government bilang administrative assistant po. Bukod po dito, gumaling na rin po ako sa sakit na UTI po.
ginamit po ang CBN Asia para matupad po yung dasal ko. Na naging katuwang ko po kayo at naging provider po ang Panginoon para sa akin, hindi niya po ako pinabayaan. Salamat po sa CBN Asia. Glory to God po. Ayan, thank you, Cherry, for sharing your breakthroughs. Glory to God. Alam ko marami sa inyo ang nagsasabing #SanaAll. Gustong-gusto ng Panginoon na iparana sa atin ang lahat ng breakthroughs na inilaan niya para sa atin. Unang-una, nariyan ang pinaka-greatest breakthrough na kailangan muna nating maranasan sa ating buhay. At yan ang isang personal na relasyon sa ating Panginoon. Kung siya nga ay tunay na Panginoon, handa ka na bang tanggapin ang kanyang paghahari sa iyong buhay? Handa ka na bang isuko sa kanya ang iyong buhay? Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat dahil you already solved my biggest problem. Ang problema ng kasalanan na naghihiwalay sa akin sa inyo at sa plano nyo para sa aking buhay. Salamat, Lord, na binigay mo ang iyong bugtong na anak para pagbayaran ang aking kasalanan and so that I can be reconciled with you, Panginoon, para maayos muli ang relasyon ko sa inyo. Lord, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. At mula ngayon, kayo na ang manguna sa aking buhay. Lord, I will trust you for the breakthroughs in my life because you know best, O God, and you have a plan for my life, Lord. Ikaw ang humahawak sa buhay ko. Ikaw ang lumikha sa akin, and you know, Lord, what is best for me. Thank you, Father. Ito ay aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Kung taos-puso kang sumabay sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay bago ng nilalang. Your breakthrough starts now. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong mahalagang desisyong ginawa. Kung ikaw ay nanonood sa Facebook o YouTube live streaming, just comment, yes, tinanggap ko si Jesus. At kung gusto mo namang sumali sa aming online Bible study group to get to know the Lord more, just comment BSG. God bless your new journey with Christ. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI eDonate, AdStrap, United Neon, Nixis, We Cater. In the spiritual world, there is a natural law that states we have to give in order to receive. Galing naman kay Lord, di ba, kung ano man ang meron tayo. Kaya dapat lagi tayong handang magbigay kapag hinihingi ng pagkakataon. Tama. Proverbs 3 verse 27 says, "Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it." So, let's give. Our generosity could mean a breakthrough for somebody and ours too. Yan, pansamantala muna namin kayong iiwan, pero patuloy lang kayong tumawag sa Prayer Center at mag-message sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Hanggang bukas po muli para sa isa na namang araw ng breakthrough. Now na! Ayan, may pledges Sige, pa. ikaw muna. Go ahead. FB Stars, Starry Night. Charmy gave 20 Facebook stars. Thank you. Alisa, 10 FB stars. And then we have from YouTube, Michelle gave 250 pesos via YouTube Super Stickers. Maraming salamat. Si Jeanette Taga-Angono, 1,000 pesos. Si Ren Heli, Cabuyao City, 500. Tony Rose, 2,000. And Joyce from Quezon City, 300. And so far, your giving tonight has reached 280,431. Keep calling, keep giving.
May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you His everlasting peace. Pumapasok sa isip ko yung sinabi sa akin ng doktor na posible na ako ay maging paralisado habang buhay. Si Peter Kairos yung nag-host time na yun. Sumunod ako sa prayer ni. In the name of Jesus, I command the spirit of depression to be lifted from you right now. Paano makakaranas ng breakthrough sa harap ng mga hamon sa buhay? Alamin yan dito sa ating special telecast, Breakthrough Now na, Miyerkules sa GMA.